I'm Azep from Kairos. CSPB is known to be a school that continues to shape lives, build strong values, and create lasting memories for many generations. Today, we are honored to be joined by two of our alumni whose family has a special connection with our school. As several members of their family also graduated from CSPB. Let us get to know more about their experiences, memories, and the legacy their family shares with our beloved school. To begin, could you please introduce yourself and share with us the year you graduated from CSPB? I am Mirna Claridades, living at Tawiran, Ubando, Bulacan. I graduated here 1967. Before, the name of the school nito is SPI pa. So, yun, happy ako at dito ko nakapag-aral, nakapagtapos ng high school. How about you, sir po? I am Raul Caridades of Pag-asa, and now I'm living in Tawiran. Now, I graduated 1973. So, mga memories ko dito, Wala pa. puro kalokohan lang, hindi, walang serious. Maharot kasi ako nung high school. Yun lang. So we've heard that your family graduated from this school po. Pwede po bang malaman kung ilan or sino sa mga pamilya niyo ang nag-aral dito? Ako ang pinaka-unang nag-aral dito. And then, sumunod sa akin na 3 lalaki. And then, Isang babae. yung isang babae, yung bunso. So, lahat kami, 5 ang nag-aral dito na naging alumni ng CSPB. Elementary yun. So marami po talaga. So sa tingin niyo po, bakit po CSPB pa rin ang patuloy niyong pinipili? Kasi before, no, at my age, at year kong 67, nag-graduate ako dito, pinili namin to kasi ito ang isa sa pinakaunang Catholic school sa Ubando. Saka siyempre, ibang sabi nila, iba pag nasa private school ka. Iba yung turo, iba yung atmosphere, at iba yung mga teachers. So, na-choose namin at pinayagan ng kami ng parents namin na dito mag-start ng pag-aaral hanggang high school. So, can you share some favorite memories po? Kahit ano po, na na-experience yun nung nag-aaral pa po kayo dito? Nung nag-aaral kami dito, umpisa noon, separate ang boys and girls. Kaya minsan, di ba, kaya nagsasama lang kami during the mass, nagkakaroon ng misa, mga First Friday, gano'n, at saka yung mga retreat. Pero kalaunan, napayagan din kami magkasama, pero maybe it's 4th year na kami noon or 3rd year, I don't remember. And then, ang memories ko, masaya kami noon kasi nga, ang mga estudyante noon walang keme-keme, wala bang hiyaan, kumbaga may cooperation, tapos pagmamahalan, talagang maano mo na lahat kami parang sisters na okay yung mga teacher, hindi ka ba matatakot, magtanong, humingi ng advice. Ayun ang aking naging experience o memories dito sa school. How about you, sir po? May mga memories po kayong tumatak talaga sa inyo? Ang memories namin dito, puro kalokohan eh. Kasi, madalas ma-raid kami ni Monsignor Romy Fernandez sa Rebecca Cheter. O kaya nasa pansyong kami. Ganun lang. Pero wala kaming trouble, wala kaming kalokohan lang na talaga siguro kasama yun sa paglaki. Yun na nga amin, hindi walang trouble. Sa school naman cooperative naman kami sa mga project, sa mga program na ano ng aming advisor. Doon lang kami bumabawi ng kabutihan sa. So, bukod po sa mga memories niyo kasama yung mga classmates niyo, nabanggit niyo nga po na yung mga teacher po is amiable dito sa school. Yeah. So, meron po ba isang teacher na that made an impact to you po? Ang una ko naman si Mr. Clenwar na dito na nakapag-asawa ng kanyang masama sa buhay na si Miss Dueñas. Kasi si Mr. Clenwar, mabait siya. Ang subject niya, I think, is physics. Before, ang hirap-hirap ng physics. So, hindi siya ba
hindi siya matapang, hindi siya mahigpit. Hindi siya terror. Basta makaya mong maintindihan mo o hindi mo maintindihan, hindi ka makatatakot na magtanong sa kanya, mag-usisa kung paano niya ito ginawa, kung paano ito gagawin. Basta siya, parang father na namin siya kasi nga mabait siya talaga. How about you, sir po? Any teachers po? Sa amin si Mr. Legaspi. Yun ang ano namin, ano, kahit anytime mo mag-approach sa kanya, welcome na welcome kung turuan niya ng kung ano pinoproblema mo sa subject na yun, subject na yun, ituturo niya sa iyo kung kaya niya. Yun lang naman ang ano ko, madali siya lapitan, approachable. Bukod po sa mga memories natin with the teacher, siyempre may mga natutunan din po tayo sa kanila. So, sa inyo po, ano po kaya yung mga values or lesson na nagstay sa inyo hanggang ngayon? Ang nag-stay sa akin as of now, yung bang to be a good Catholic person. Kasi as of now, member ako ng Lecom and Commentators. Kasi sabi ko, kasi nga dito, bang como Catholic school, mostly, di ba, may mga matututunan mo yung tumulong sa iba. Kasi nga, as of now, sabi ko nga, yung paglilingkod kay Lord, hindi ko siya makakalimutan. Kaya hanggang at my age of 75, nagiging continuous ako maglingkod sa Kanya. Dahil yung natutuhan ko dito, dahil alam mo mga madre, puro sila dasal, hanggang nagkaroon ako ng kaibigan ng madre dito. Kumbaga talaga umano sa ano ko yung pagiging isang mabuting Katoliko. How about you, sir po? From elementary hanggang high school, nagsakristan ako kay Monsignor. Ano pa lang siya bago pa lang siya dito, ginawa na kami sakristan ni Father kasi namamasyal din sa mga baybay noong dati. So yung mga experience po talaga ninyo talagang nakatulong sa mga ginagawa niyo po ngayon? So, dala pa namin yung mga natutuhan namin dito sa school. At yan din ang pinamulat namin sa aking anak at sa aking apo. Ayun nga po. So, ngayon nga pong nag-aaral ngayon yung mga apo niyo, yung mga anak niyo dito. As a family of alumni, what makes you proud to be part of the CSPB community? Kamukha ko, I'm very proud dahil yung anak ko, yung apo ko, ay dito din nilang pinili na mag-aral. Kasi nga, sabi nga, sa dami ng school ngayon natin sa Ubando, at isa pa, libre ang tuition ng public, not like here, na talagang bibigyan mo siya ng time para pag-ipunan dahil iba talaga pag sa Catholic school ka nag-aral, kasama yun na sisikapin mong makapag-ipon ka para sa kanilang tuition. Awa naman ni Lord, binibigyan kami ng biyaya. Kaya until now, si apo ko, dito ko pa rin pinag-aral. Ikaw po, what makes you proud po? Proud ako dahil yung mga natutunan ng anak ko at ng apo ko yung mga values. Hindi sila mata pobre, hindi sila, basta sila yung very friendly sila. Kahit na hindi sila, mahihayin sila, friendly. Humble po. Humble, pero hindi sila yung nananaki, mga bully, ganyan. Pero yung values ang natutuhan ng anak ko at ng apo dito. Yun ang importante. So, nabanggit nyo nga po yung mga bakit kayo proud na parte kayo ng CSPB and kung yun nga po yung mga apo nyo dito nag-aral. So, what makes this school special compared po sa mga school na iba? Masasabi ko, isa pa nga, Catholic school to, not like other schools sa public, na hindi nila tinuturo yung, wala silang religion subject. Hindi ka mukha dito talaga ipinupus nila na matutuhan ng bata ang mabuting mabuting anak ng Diyos. Sabi nga, be like Christ, sabi nyo dito sa isang motto. Tapos, isa pa,
Kaya ko pinagmamalaki ko ang CSPB dahil iba sila, iba yung pakiramdam mo, iba yung napipil mo, iba yung masasabi mo. Kasi mostly, yung isa kong apo sa tuhod, dito siya nag-aral na naging valedictorian, na until now, nandun siya sa Australia, na naging maganda ang Successful. buhay. Kaya sabi ko, ang daming estudyante na galing dito, na gumanda ang kanilang buhay dahil siguro iba ang school neto. Marami kang matututuhan, hindi lamang to have a good characters, kundi to have a good and successful life. How about you, sir? Ako, malaki utang na loob ko dito sa school na ito dahil isa ito sa binuhay ng father ko sa aming siyam na magkakapatid. Dahil nagturo siya dito. Yun ang ano ko. Kaya ang malasakit ko din sa CSPB, gano'n na lang dahil nga malaki yung naging ano sa amin eh. Sa family? Sa family na income, sa income ng father ko, na dito siya nagturo. Yun ang naanohan ko, yung parang tumatanaw lang ako ng utang na loob sa school na ito. So as a proud alumni, and nabanggit niyo po yung apo niyo dito nag-aaral ngayon, ano po kaya ma-advise niyo sa mga students na nag-aaral po ngayon, katulad po namin ng apo? Ang ma-advise ko lang, unang-una, maging mabuti kang anak at mabuting kawal ni Jesus. At isa pa, ang ma-advise ko lang sa mga estudyante, mag-aral na mabuti. Sabi nga, kahit sa school ka mag-aral, pumunta, nasa sarili mo yun eh. Dapat maging proud ka, hindi lamang sa parents mo, kundi maging proud ka rin na ikaw ay nag-aral dito sa CSPB. Yun lang po. Ikaw po, sir? Ano ba yun? Sa advice po sa mga students. Yung mga classmate ng apo ko, tanungin mo sila. Pagka malapit na exam, sinasabihan ko yung mga iyan, Nay, mag-review na kayo ha. Malapit na exam, baka mawala pa kayo sa top. Yun ang ilano ko sa kanila. Yung huwag kayo masyadong easy-easy. Dahil may premium yan sa huli. Sabi ko sa kanila. Tuwing ano yan, tuwing mag-exam, sinasabihan ko sila. Parang apo ko na rin sila eh. So, bukod po sa mga students, sa mga parents naman po na kino-consider na paaralin ang kanilang anak dito sa CSPB, ano pong ma-share nyo sa kanila? Masasabi ko lang sa kanila, wag nilang intindihin yung malaking tuition dahil as compared na sa public. Dahil malaki naman ng magagawa nito ay maidudulot sa kanilang mga anak o apo kung dito nila pag-aaralan. Kasi unang-una, ang pagkakaroon ng mabuting ugali ng isang tao ay malaking bagay. Dahil dito, alam ko, hindi lamang teacher ang mag-guide sa inyo, even mga madre o sisters, even the priest, na talagang tutulungan kayo para maging isang mabuting anak ni Jesus, at mabuting isang mamamayan. Ikaw po, sir. Message for the parents. Kung kaya nyo din lang, dito nyo na pag-aralin, bukod sa malapit, ganun din na, mas magaling pa yata yung ibang teacher natin dito kasi compare sa ibang private school. Dahil yung iba natin galing dito, lumipat na nga sa ibang school para doon naman maghasik ng kanilang talino. Kaya meron naman silang naiwan pang matatalinong teacher dito na handang tumulong sa ating mga anak at apo. Kaya yun nga may papayo ko, dito nyo na lang ipasok. Dahil malapit na, wala pa kayong ganong gastos, walang ganong problema ng traffic. Yun ang ano ko sa inyo. Okay po. May follow-up question lang po ako. Nabanggit niyo po kanina na yung father niyo po ay nagtumulong sa pag-compose ng CSPB. Yun ang sabi ng mga karamihan eh. Nung matatanda na dati, yung mga naging estudyante ng father ko. Sila nagsabi, yung father ko hindi naman mayabang kasi hindi sinasabi sa amin eh. Ano po kaya feelings para sa inyo na yung CSPB hymn po na kinumpose ng tatay nyo ay still ginagamit pa rin po? Proud ako siyempre. Tatay ko yun eh. Tsaka lahi namin yung musikero kasi.
So finally, last question po. What does CSPB mean to you and your family? Concern sila sa Concerned bata. sila sa Bata. bata, and then talagang magiging isang mabuting estudyante, magiging mabuting anak, magiging mabuting Mamayan. mamamayan, at isa pa, magiging isang mabuting anak ng Diyos, dahil dito wala silang itinuturo na hindi para sa ikabubuti na isang mabuting estudyante. Ikaw po, sir? Para sa akin ang ano nito sa akin yung values ng bata Yun ang mas ano ko kasi hindi ako marunong. Kaya wala akong ano sa educate, yung ano na sa utak. Pero yung pagkatao ng bata, yung ugali ng bata, yung paglaki ng bata, yun ang tinitingnan ko, hindi yung talino mo dahil nawawala naman yun. Sa puso po O talaga. sa puso. Now, we wrap things up. Thank you very much po for sharing your time, experiences, and inspiring stories with us. Your journey reminds us that Colegio de San Pascual Bailon is not just a place of learning, but a home where values, friendship, and family traditions continue to grow. Once again, thank you for being part of our school story. This has been another inspiring alumni feature from Colegio de San Pascual Bailon. Thank you for watching, and may God bless you.